mga kababayan, itong si Marcos Jr. ay pinagmumura at pinagsabihang gago dyan nga po sa General Santos City kung saan siya ay bumisita. Ang tanong dito mga kababayan, bakit po siya pinagsasabihang gago at pinagsisigawan po ng mga taong bayan? Bakit po nagalit ito pong mga nalindulan dyan sa General Santos City instead na matuwa sa kanyang pagbisita mga kababayan? Gusto nyo bang malaman? Curious ba kayo kung ano ang bit-bit ni Marcos Jr. sa kanyang pagbisita dyan? Ngunit bago nyo mapanood kung bakit, ito muna, panoorin nyo muna mga kababayan kung bakit po nag-alab ang galit nito pong mga taga-Jinsan sa kanyang pagbisita. Panoorin nyo po ito mga kababayan, isang video na ito, no? Isang video na ito, panoorin nyo po ito, ayan, no? Doon sa nakita na, wala naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin. Ayan mga kababayan, kitang-kita na tumatawa pa po itong si Marcos Jr. Diyan nga po sa Mindanao, kung saan man itong lugar na ito, hindi natin alam kung diyan nito sa Jinsan. Siguro marami namang nakapanood ng mga taong bayan na mukhang instead na magpakita po siya ng lungkot at awa doon sa mga tao na ng mga namatayan, nang bumisita siya diyan, tatawa-tawa pa. 'Di ba? Mukhang nakaka-insulto pa mga kababayan itong kanyang reaksyon. Nakikita mo naman mukhang may nagbabagsakan pa. Bakit tatabi-tabi ka pa diyan tapos ngayon nang naririnig mo may nagbabagsakan pa, mayroon pang aftershock? Tatawa-tawa ka, baka masama ka. Ba masasama ka talaga diyan, dumikit-tikit ka pa doon. 'Di ba mga kababayan? Ito siguro marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit ito pong mga taga-Jinsan. At mga kababayan, gusto niyo po malaman? Mayroon pa pong video kung ano po ang bit-bit at dala ni Marcos Jr. dyan sa Jinsan. Aba, ito kaya ang dahilan kung bakit galit na galit ito pong mga tao dyan sa Mindanao? Panoorin po natin mga kababayan ang buong video at detalye nito. Ngunit mayroon pa pong isa. Korte Suprema, kinatigan po ang kampo ni Senator Alan Cayetano. Yan po ang ating pag-uusapan dyan, mga kababayan. Ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ako po ay nakikisuyo, pakilike at pakishare ang videong ito. Pakisubscribe na rin kung inyong mamarapatin. At yan nga po, 906. Pag nag-subscribe ka kabayan, magiging na 907 yan. At wala pong bayad ang gagawin subscribe, like at share. Thank you po. Malaking utang po yan na loob sa akin, no? Sa inyong gagawin na yan. Pagtulong, pagsuporta sa aking channel. Alright mga kababayan, hindi na po natin patatagalin pa ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po mukhang nagmamadali po tayo sapagkat napakarami po ng ating mapapag-usapan. Ito nga po mga kababayan, ito si Marcos Jr. Ay tila baga naiinsulto pa ang mga kababayan natin. Tingnan nyo nga ulit. Masama tayo sa casualty rate. Doon yung mga nakita natin, wala naman sa mga tulong. Mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon, doon sa nakita natin. Kita nyo mga kababayan, kitang-kita, bakit mo kasi sinasadyan na dyan ka tumabi? May mga nagdalagutukan pa. Di ba? May pinagpuputok-putokan pa doon, yung parang may aftershock pa talaga mga kababayan eh. Sinasadya mo ba ito, Marcos Jr.? Tapos tatawa-tawa ka pa dyan. Ibig lumalis ka na dyan, di ba? Wala ka talagang yung bang parang hindi ka nagpapakita ng yung sympathy doon sa mga taong Tatawa-tawa ka pa, insult yan eh. O tingnan nyo nga kay BP Inday Sara mga kababayan, in-interview si dyan. Ayun BP Sara ibinahagi ang naging aksyon ng OBP para sa Mindanao. Tingnan nyo nga mga kababayan ang itsura ni BP Sara. Ang una pong response ng disaster operations tingnan mo may mga putok-putok pa doon, mukhang mayroon pa talaga aftershock. Pakinggan nyo ng maigi mga kababayan sa background. Ang una pong response ng disaster operation. Di ba? May pumuputok-putok pa sa background mga kababayan. Samantalang itong si Marcos, ito na mga kababayan, ang kanyang itsura mukhang patawa-tawa, pangiti-ngiti lang. Pero guys, bago tayo magpatuloy, ito po pula yung aking VMR POV. Dito nga po sa Facebook, ang bagong batang-bata natin na FB page, katulad ko, batang-bata. 494 pa lang ang followers. Baka naman mga kababayan, tinan nyo ayan na po mga kababayan, meron po dito mga mapapanood kayo na mga specific na mga issue na dito nyo lang mapapanood mga kababayan. Ayan Ang lalaki na rin ng mga views Tingnan nyo, bago-bago lang to. May 86,000 na pala ito mga kababayan
Oh, pero yung ating followers, 494 pa lang. Baka naman sa mga nanonood, ha? Lalo na dito sa ating YouTube. Puntahan nyo naman to guys kasi pinapalakas po natin ngayon to lalo na pagdating na ng eleksyon, no, mga kababayan. Anyway, balik na po tayo sa topic. Ito ha, panoorin po natin ng buo itong videong ito at ipapaalam ko rin sa inyo kung bakit galit na galit. May video po tayo mga kababayan. Siguro ito yung dahilan kung bakit galit na galit. Ito pong mga taong bayan dyan sa Jinsan kung kaya't itong si Marcos Jr. nang bumisita ay pinagmumura. Panoorin natin muna ito ng buo. Hindi yung gago daw. Oh. Diri ko BBM. Hindi daw ako BBM. Diri kasi sa waray yan eh. Diri, hindi. Tanawin ninyo nagkaguli ang mga tao. Nagkagulo siguro. Tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire para lang sa ayuda. Nalisod na kayo, Pilipinas! Naglisod na dyan, Pilipinas! Sa naman taon mo! BBM! Ibalik ang kapalang bayan! Ibalik ang among kwarta! BBM, ibalik ang among kwarta. Ibalik daw ang kanilang pera. Nagkakagulo daw ang mga tao dahil sa ayuda. Tuloy. Wala na ang pila! Nawala ang pila! Nagsingit sila kanan! Wala na ang pela. Nagsingit na daw silang lahat. Pila na kanilang kayo! Wala pa yung kaon! Nagani ang buntag mo na silid pinila! Oh my goodness! Yan po ang naganap mga kababayan. Ayon po dito, Bisaya pa pagkakasabi, no? Salita dito sa Jinsana. Kanina pa daw sila nakapila. Kanina pang umaga, wala pang kain-kain. Nagkakagulo ang mga tao dahil lang dyan sa ayuda ng pila. Mga kababayan, ano ho? At yun nga mga tao, habang si BBM nagpapakita at naglalakad, abay, mayroon pong sumisigaw, gago, gago at wala ka man lang narinig mga kababayan kanina, di ba? Wala tayong narinig na sinasabi, may sumisigaw, BBM, di ba yung katulad, BP Sara, di ba? Sa Duterte, di ba? Walang ganun, ano? Kundi parang may galit ang taong bayan habang naglalakad si BBM, no? Pakinggan nyo ng maigi mga kababayan. O di ba? Wala ka man lang makikitang sumisigaw o kaya palakpakan or sinisigaw ang pangalang BBM. Wala, no, mga kababayan? Parang may narinig ako, magnanakaw! Magnanakaw! Balikan nyo to ha, parang may narinig ako magnanakaw eh. Pakinggan nyo lang ng maigi. Ayun no, parang dun sa maraming sigawan magnanakaw, parang mayroon ganun na umiiko eh. BBM! Tanawan ninyo, nagkaguli ang mga tao dire. Kita nyo mga kababayan ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung sinasabi dito ng mga tao. Nagkagulo daw mga tao dito dahil daw sa pila. Hoy, BBM, mayroon pang sumisigaw. Ibalik ang kaban ng bayan. Mayroon nga mga kababayan magnanakaw oh. Ibalik mo ang buong kwarta, lahat ng pera daw ibalik mo. Kita nyo na mga kababayan, wala man lang dito pumapalakpak or sumisigaw ng BBM, wala no? Wala talaga, as in wala, zero, nada. Ngayon,
Curious ba kayo kung bakit ganyan ang reaksyon ng taong bayan dyan nga po sa Jinsan? Ano nga ba talaga, bukod dito mga kababayan, sa kanyang pinakita na ganyan, tatawa-tawa pa habang nandyan siya sa isang lugar kung saan mayroon pong nangyari no, na lindol. Ano ba kasi yung dinala ni BBM dyan? Curious kayo? Ito, ipakita ko sa inyo, may video mga kababayan. Ang bit-bit ni BBM na ayuda, ito yon, panoorin nyo. Ayan, no? Asan na? Mauday ning gihatag ayuda diri sa ni Bongbong Marcos diri sa Jinsan. Karon lang gyud adlaw. Diyos ko Lord, nanggahi ay nya. Bas mo tigingin sa mga ano daw nakakuha ani nga mga donation ni basing kislan log ikasampo. Ligyapon daw makaon. Oh, nanggahi oh. Nawa, bunal ako sa ano ha. Nanggahi ay, bro magbato. Unsa man ni klase nga bugas ni? Mana? No? Bato oy, nunsa man ni? Bato. Nanggahi. Siyempre, ang nagbigay, mahilig sa bato. Oh, perting bukbuka ay. Oh, kita ninyo na oh, dagan kay tahok. Mahilig sa bato, ang ginagawang pulburon. Oh. Scholar di malungag. Lo. Perting laguma. Ibig sabihin ng lagom mga Siguro yung kababayan. ginayon nga tag 20 kilo. Lagom ang lubot ni kape. Tigol. Hindi. Yung lagom, mga kababayan, ibig sabihin, nangungutim, nangingitim, lagom. Oo, tanda yon na marumi, no? Kita nyo mga kababayan, isasain nyo ba ito? Gusto nyo ba ito? Yun, may mga parang kinakalawang ngayon, no? Ito, itong isa, kinakalawang, oh. Tiyak, ang amoy nito, medyo kakaiba na. Lo, Oh? may na wala gibalig ya, gipanghatag. Pero di na gyud makaon ni, brag na stuck na gyud ni ba? Nun sa perting laguma gyud eh. Pangkain na lang ng baboy Mauday ito. ning gihatag ayuda diri sa Yan mga kababayan, ayon dito sa Bisayang nag-video nito nagsasalita, yan daw po ang binigay na ayuda ni Marcos Jr. Ano? Diyan sa Jinsan. Ayun po, ayuda ni Bongbong sa Marcos sa Jinsan. So siguro kaya galit na galit ang mga taong bayan yan. Umaga pa lang nakapila na sila diyan sa ayuda na yan. Na yan lang pala ang matatanggap. Ha? Mukhang bato. Mukhang plastic, no? Nakabalot sa isang plastic. Pagkatapos ng hinagis mong ganun, hindi man lang natinag, ano? Mukhang simento. Mukhang sinimento mga kababayan. So ngayon, ang matindi dito, ang matindi dito kasi mukhang hindi na pwedeng isaing dahil nangingitim, naninilaw, or parang kalawang. Ganyan po yung mga kababayan pag ang bigas ay luma na, matagal na, o kaya medyo na uulan-ulanan, yan, naninilaw-nilaw na yan. Karang kinakalawang na, pangit ang lasa niyan. Minsan pag kinain mo yan, sinaing mo yan, may lasa talaga yan na kakaiba. So hindi na pwedeng makain ng tao yan. Pwede yan siguro sa mga alaga na lang na hayop, no? Sa alagang hayop na lang, lalo sa mga baboy, pwede siguro yan. Pero pag tao ka, mukhang alanganin na itong kainin mga kababayan. Kayo ba? Kakain ba kayo sa ganyang ayuda na binigay ni BBM? O comment nyo na po dyan sa baba. Ito siguro ang mga maaaring naging dahilan kung bakit nag-init, nag-alab po ang taong bayan dyan nga po sa Jinsan. Ano sa tingin nyo, ano sa palagay ninyo mga kababayan ang nangyari po dyan sa Jinsan? Dapat ba, sapat ba ang hinaing ng taong bayan na mabigyan ng mga ayuda at sapat ba na pinagmumura at pinagsabihan ng gago harap-harapan itong si Marcos Jr. dahil dito sa kanyang ipinakita, binimigay na ayuda? O, kayo na ang humusga mga kababayan ha. Iniiwan ko na po yan sa inyo na mga balita na ganyan. Alright? Punta na tayo sa iba pang pag-uusapan natin na balita. Sana ba yun ha? Ito mga kababayan, ito yung mas mahaba. Ay, sana ba yun? Sana ba yun? Ay, hindi pala. Ito kasi mas maliwanag. Wala nang pila na walang pila! Nagsingit sila tanan! Nagpila na tayo! Wala pang kaon! Maganda ang buntag mo na sa nila! Oh my goodness! Ito mga kababayan. So, ayan, ito na po tayo. Good news po ito, no? Punta na tayo sa isang topic natin. Good news po ito mga kababayan sapagkat ang Korte Suprema na mismo ang umaksyon. Ano po ba itong inaksyonan ng Korte Suprema? Tila pinaburan po dito ang kampo ni Vice President ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. Yan po, Korte Suprema ibinasura ang petisyon na kumikilala sa quorum na nagluklok
kay Senator Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. Di ba mga kababayan? Or acting Senate President. Ano po ba ang buong detalye nito mga kababayan? Ito kasi, ang nagsampa nito ay yung Tayam, yung teacher. Yung teacher na akala mo naman, naging teacher lang, akala mo lahat na lang, pwede niya nang pakialaman at pwede niya nang makisawsaw. No? Dahil dito, umaksyon mismo ang Korte Suprema. Ito, ang aksyon ng Korte Ito na, Suprema. binasura panoorin natin. po ng Korte Suprema. Panoorin natin mga kababayan, ito po ang pinakabuod na desisyon ng Korte Suprema. Tuloy natin. Yan. Ang petisyon para magdeklarang legal at konstitusyonal ang Ayan pang pangalan niyo, John Barry Tayam. Kita mo? Illegal daw or sinasabi niya dito sa petisyon niya na legal daw yung quorum na ginawa ni Gatchalian. So dito lumalabas mga kababayan na binasura ito, ibig sabihin hindi sinang-ayunan ng korte, mga kababayan, yung quorum na ginanap dito nga nila ni Gatchalian, di ba? quorum ng 12 senador Yan. noong sesyon nila noong June 3. Yan, yan ang nag-file, Jen. Teacher ba ito? Oo, habang umuulan eh. Alam mo ang sinabi niya dyan? Oho. Kay sarap ng ulan, unti-unting pumapatak. Akala ko ang kinanta niya yung paborito ni Direk Arlene eh. Ano? Yung sadyabang swerte lang pag umuulan. Ayan Ay, pala. talaga naman. Ayan o. Pero, Naka-folder pa ng plastic ay kasi nga, baka mabasa. baka mabasa. Ayan o. Pero malakas Petition ng niya. loob ni teacher ha. Oo. Siya mismo ang nagsasahay sa Supreme Court. Ayan o, si Johnny, di ba? Yung pangalan niya. Oho. John Barry. Ayan, oo. Ayun. Anong bang sabi? Binasura po ng buong kataas-taasang korte Bank, ha? opo, ang petisyong iniharap ni John Barry Tayam. Yun. John Barry Tayam. Tayam. Oo. Oho. Sino ba yan? Isang teacher Teacher. at residente po ng lungsod ng Las Piñas. Taga Las Piñas. Yes. Pinangalan ng respondent sa petition ang mga senador na sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Ligarda. Ayon sa Office ng Supreme Court spokesperson, iginit po ng korte na hindi naipakita ni Ginoong Tayam na siya po ay nagdusa. Nagdusa? Hindi daw siya, kumbaga parang hindi siya naapektuhan. Walang ipinagdurusa itong si Tayam. Matindi yung pagkakatagalog. Talagang Apakalalim, ha? yun na nga. O kaya naman, may iminumungkahing banta ng pagdurusa ng anumang direktang pinsala mula sa aksyon ng kanyang pinupuna. Baka hindi niya sinabing kami po ay nagdurusa ngayon. Dahil sa pagkakagulong ito, ay hindi ho na ipasa yung ano eh. Hindi, bakit hindi po ako makapagturo ng maayos. No. Kasi gulong-gulo po ang isip ko. Isip ko. Oo. Pati yung pagtuturo ko po, naaalaala ko po ang problema ng Senado. Nadadala ko po sa aking damdamin. Apektado po ako eh. Ayun nga. Hindi ako makapagturo ng tama. Ngayon, Ano sabi ng Supreme Court? ang legal standing ay tinutukoy sa isang diksyonaryo ng batas bilang isang personal at substantial na interes sa kaso kung saan ang isang partido ay nakaranas o kaya naman ay maaaring makaranas ng direktang pinsala Yun. dahil sa pinupunang aksyon ng gobyerno. Meron siyang direct involvement. Oho. Kung hindi man sila yung party to the birthday party. Sa pangyayari yun. Party to the case, Oo. ay affected naman sila. Oo. Pero dito, ang sabi nga ng Supreme Court, wala siyang legal standing dahil hindi niya pwedeng pakialaman ang isang kasong Oo. wala naman siyang kinalaman, ang ibig Kumbaga, sabihin. wala siyang personality para questioning yung bagay na yun. Oo. Kabilang sa iba pang nangyari sa sesyon noong June 3 ay ang pagkakapili po kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at Acting Senate President at ang muling pag-organisa ng mga komite sa Senado. Ayun. So parang ano ang
bilang matagal ng legal luminary, Nelson. Oo, legal expert. Legal expert. Ang dami nagpapakilala ngayon eh. Kahit di abogado. Oo. No? So ano ang ibig sabihin lamang dito ng Korte Suprema? Ibig sabihin ho nito, una-una, Oho. wag, kasi may gumamit ng desisyon na yan dyan para sabihin, o tama mo, illegal yung kay Sherwin Gatchalian. Ayan. Oh. Wala, ibig Sa sabihin, desisyong ito ng Supreme Court, wala siyang pinanigan no? ibig sabihin dito, Oo. hindi pinakialaman muna. Ayun. Kasi ang dapat na mag-file dito, either kampo ni Senador Gatchalian or kampo ni Senador Alan Peter. Oho. Dahil sila yung party to the case. Ika Okay. nga, ibig sabihin, mayroong kinalaman sila. Sila kasi ang Oo. involved, ano? Pero sa kasalukuyan, dahil ho sa desisyong ito ng Supreme Court, ibig sabihin, wala pa pong hatol dito. Ayun. Ibig sabihin, hindi nila pinapanigan kung sino man ang kung ano ang quorum na tinatawag. Oho. Bagamat na ipaliwanag na ng marami sa iba't ibang mga diskusyon na pag quorum, dapat majority ng all of its members. Oho. Dapat 13. Oh, ayan na mga kababayan. Dami na. Oo nga. Apektado po ako eh. Ayun nga. John Barry Taya. Ito pong si Barry Tayam, tatayam-tayam, tatanga-tanga. Sorry pero iingot-ingot ka sir. Teacher ka pa naman. Pero, sorry pero dito yung pagiging teacher mo, medyo may kaingutan ka. Sorry. Pero kung ikaw gumagawa-gawa ng action na makakatulong para sa mga bata, para sa pag-aaral ng mga bata, matino kang teacher, abay good job ka dyan. Pero dito sa puntong ito, hindi mo ito trabaho, kaya wag kang iingot-ingot, ano? Huwag kang pakialamero, hindi ito sakop ng inyong bakit nasaktan ka ba? Bakit isa ka bang senador? Di ba mga kababayan? Ito mima lang, alam nyo, pasikat lang ito mga ito. Oo, pasikat lang ito. Ang tanong ngayon dito, bukod sa pasikat dyan, parang ganito ba yan? Para bagang mga investigasyon dyan sa Senado, katulad ng ginawa ni Senator Marcolita in aid of motu proprio, in aid of legislation. Ito kaya ang ginawa niya. Bakit kaya siya nakapag-motu proprio? Ano kaya ito? In aid of Manita? Sir, nagtatanong lang kami sir kasi out of nowhere ka sir. Ayun, may nadagdag na naman subscriber. Thank you, palakpakan natin. Thank you. Sino ka man na nag-subscribe ka? Sana umayo ka at magpakarami. Anyway, ayan di ba? Hindi naman sa pang-iinsulto dito sa isang teacher ka pa naman. Pero dapat, di ba, inalam mo muna sana. O, ayun na naman, meron naman, palakpakan natin. Meron na naman, nadagdag subscriber. Thank you. Anyway, mga kababayan, itong teacher na ito, hindi ka karapat-dapat na mag-file. Hindi ka naman apektado. Hindi ka nga kamag-anak ng mga senador. No? Unless kung kamag-anak ka ng mga Villar, dahil dalawang senador dyan, magkapatid na Camille at saka di ba? Pero, nevertheless mga kababayan, lumalabas tuloy dito na yung korte mismo, hindi pa mismo nakakapagpasya. Bakit? Kasi nga, una, wala namang nagpa-file. Pumupunta sa korte, hindi nagpupunta sa korte itong si Cayetano at hindi rin nagpupunta sa korte itong si Gatchalian. Mga kababayan. Pero, magpunta man ang dalawang yan at hindi man magpunta ang dalawang yan sa korte, anuman sa ngayon, si Cayetano talaga ang legal at konstitusyonal na Senate President. Bakit? Kasi po, si Cayetano lang naman ang nakakuha ng 13, which is required ng batas. Siya 12 lang naman ang nakuha niya. Paano ka magkakaroon ng Senate President na 12? Di ba? Mga kababayan, yun po yung dito, yun po yung isa sa hindi maganda dito kasi nga dahil nga sa binubuli lang nila, dahil nga sa hawak lang, sandali may bumawi. Grabe naman yun, no? Nag-subscribe ka na, binawi mo pa. Balik. Mag-subscribe ka ulit. Ito mga kababayan, di ba? Itong mamang ito, pakialamero, wag ganon boy. Hindi ka karapat-dapat yan boy na makialam. Bakit ka nakikialam? So yan mga kababayan. So ibig lang sabihin nito pabor ito kay Senator. Salamat. Palakpakan natin. Bumalik. Narinig tayo. Ibig lang sabihin nito mga kababayan, ito ay maliwanag
na isa itong nakikitang magandang senyales na pabor talaga kay Senate President Alan Peter Cayetano yung sitwasyon. Kasi technically speaking mga kababayan, siya talaga ang nakakuha ng 13. Bagamat yung naghuda si Chess Escudero na bumaliktad, di ba? 12 pa rin sila. Kung makakakuha na sila ng 13, di wala na tayong pag-uusapan. Di ba? Hindi naman mag-uurumintado yan si Senator Alan Cayetano kung makakuha na kayo ng 13. Pero for the meantime, pag once na inayunan po ito ni Senator Alan Cayetano, para bagang sinasabi niya na rin ni Senator Alan, isa pa namang abogado, sang-ayon na siya sa labag na proseso. Gets niyo mga kababayan? Parang ganun ang lumalabas. Sana, igalang natin ang totoong may mandato ng Senado. Yan nga ay si Senator Alan Cayetano. Ang problema mga kababayan, sabi nga ni Senator Alan, nagsama-sama na po kasi. Lahat kanila na eh. Ito, panoorin natin. Lahat kanila na mga kababayan. Bilang Senate President kasi papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? Ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang polis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yon. Yan. Kailangan mo yan ipaglaban, Senator Alan. Pag binitawan mo kasi yan, kinukonsinti mo yung mali. Yun yung lalabas dyan. Pag binitawan mo yan, kinukonsinti mo yung mali. So, pwede na pala. Magiging president na pala ito pagdating ng araw. Ay, yan na naman. Palagpakan namin natin. Mayroon na naman nadagdag. 17 na. Salamat. Di ba mga kaubayan? Once po kasi na ipagpatuloy natin ito, magiging presidents na ito, na po pwede pala magsimula ng quorum kahit 12 lang. Which is labag po yan. Labag po yan, hindi po yan nakasaad sa ating saligang batas at saka sa Senate rules. No? Kaya mga kababayan, illegal po talaga itong kay Gatchalian Campo. Di ba? So malinaw po yan. Wala na po tayo dapat pang pinag-uusap. Ay, meron na naman. Salamat. Malinaw po yan na ito pong si Senator Alan Cayetano ay siya po yung talaga ang litimo. Ngayon, tatanungin ninyo, BMR, bakit hindi tumakbo or pumunta si Senator Alan Cayetano sa Supreme Court? Bakit hindi siya pumunta para questionin ito? Mga kababayan, malinaw po yan. Bakit siya yung pupunta sa Supreme Court? Isa yung legit eh. Kaya nga siya pinagre-resign, di ba? Sabi ni Senator Alan Cayetano, nagpapasalamat ako sa inyo kasi pinagre-resign ninyo ako. Ibig sabihin, kung pinagre-resign ninyo ako, naniniwala kayo, ako pa rin ang Senate President. Gets nyo? So tama lang ang sinasabi at action ni Senator Alan na huwag siyang pumunta sa korte. Kasi nga siya yung kinikilala pa rin eh. At isa pa mga kababayan, ito talaga, hindi ko talaga lubos maisip paano nagkaroon ng quorum ang 12. Na itong panahon ito yung in-adjourn, nag-move to adjourn itong si Soto noon nung nag-walk out ang 10 niyang kasamahan, tapos iniwan siyang isang mag-isa doon at yung 11 pa ng majority naging 12 lang. Ngayon nung mga pagpuntong yon, nag-move to adjourn siya kasi nga daw 12 lang. Pero nakaligtaan lang ni Senator Cayetano or hindi lang niya napansin yung pag-point of order ni Senator Marcolita. Ay na naman, may subscribe naman. Thank you. Hindi lang niya napansin yung pag-point of order ni Senator Marcolita, no? Ito kasi si Senator Alan, hindi naman sa sinisisi natin o inaano, no? Ano kasi siya, yung bang ang tawag doon, yung para bagang dinadaan niya sa diplomasya lahat. Yun, meron na naman, subscribe, thank you. Dinadaan niya sa diplomasya ang lahat, di ba? Hanggat maaari ayaw niya magkagulo, hanggat maaari ayaw niya na mayroong away diyan sa Senado. Kasi inaaway talaga sila, ginugulo talaga sila nitong mga 11 minority na ito sa grupo ni Gatchalian at ni Soto. Di ba? Kasi nga po, kinatatakutan talaga nila mga kababayan itong flood control corruption na mga mali-maleta na pera at bilyon-bilyong nawala sa ating bayan.
Yun po ang kinatatakutan nilang lahat. Hindi po sila dyan takot sa impeachment. Wala sila dyan. Hindi po yan, mga kababayan. Maniwala po kayo. Ito pong blue ribbon lang po ang kanilang kinatatakutan. Ayaw na ayaw po nila mapunta ito sa grupo ni Senator Marcolita, kasi sa grupo ni Senator Marcolita, mailalabas po talaga ang baho or yung mga tao kung sino pa talaga ang mga nagnakaw. Ngayon, kung pupunta si Senator Alan sa Korte Suprema, parang lumalabas, siya yung naghahabol. Di ba? Eh, hindi naman siya naghahabol dahil siya naman talaga ang legit or lehitimo na Senate President, di ba? So, hindi niya kailangan gawin. Ngayon, di walang magagawa ang Senado dahil hindi kayo magkasundo. Paano wala? Di ba? Ang rason ni Chis Escudero, sabi ni Chis, kaya daw siya bumaliktad at pumunta doon. Bakit? Kasi para magkaroon na daw po ng trabaho. O de, okay na. Naisa katuparan nila yung kanilang illegal na quorum. Na 12 lang sila dahil nandun si Chis. Ngayon, ang rason ni Chis, sundan natin. Sabi ni Chis, kaya daw siya nandun para matuloy ang trabaho. Pero anong ginawa nito? Pagkatapos nila magsesyon, pagkatapos nila mag-quorum, ano ang kanilang sinabi? Dineclare nila ng adjourn Senate. Ibig sabihin, walang taning or walang takdang panahon kung kailan nila ibabalik ang quorum or sesyon. Di wala rin. Useless din. Ano ang rason ni Senator Chis Escudero para magbalik? Para, sa kanyang pagbaliktad, sa kanyang pagkampi doon, para daw magkaroon ng mga sesyon. Eh, wala naman silang sesyon ngayon. Hindi naman nila magawa ang sesyon. Gets nyo mga kababayan, yung lohika dito, pansinin ninyo ha, yun yung sinasabi ni Senator Chis Escudero eh. Para daw magtuloy-tuloy ang trabaho at mayroong sesyon, pumunta siya. Kaya nag-umpisa sila mag-quorum. Eh bakit? Nandoon na siya at yun ang rason niya, bakit wala na ngayon sesyon? Bakit walang quorum? Kung naniniwala talaga sila na yung 12 ay sapat na para magkaroon ng quorum. Napansin nyo mga kababayan? Napansin nyo ba? So yung ginawa nilang quorum na yun, illegal talaga yun. Kaya yung sorry. Yung teacher na pakialamero, na hindi naman niya trabaho yun, di ba? Hindi naman siguro siya teacher ng law, di ba? Hindi sana ang ireklamo niya sa Senator Alan, kundi ang ireklamo niya yung mga yun. At yun nga, napatunayan mga kababayan, kasi yung kanyang reklamoan, sabi niya, pinapadeclare niya na legal yung quorum na yon. Eh ngayon, lumalabas mga kababayan, ayan no, para questionin, para petition sa ideklarang legal ang quorum. So ibig sabihin, Korte Suprema, hindi po pinadeklarang legal yon. So maaari, malaki pa ang posibilidad, illegal. Illegal. Ito dapat ang ginawa nito, instead na pinitisyon niya si Senator Alan na sabihin sa Korte Suprema na legal yon, pakinggan na ni Senator Alan, manapa dapat ang ginawa niya, pinitisyon niya yon at sabihin niya, naniniwala po akong illegal yon. Di ba? Yun sana kung matino kang teacher. Nakakahiya ka, teacher ka pa naman. Di ba mga kababayan? Kasi 12 lang yon. Ngayon, pagka sinabi mo namang, hindi, legal yon, okay yon. O, kung legal pala yon, at ayon dun sa sinasabi ni Chis Escudero na kaya siya bumaliktad or lumipat or lumipat dyan sa 11 noon, ay dahil para, para magtuloy-tuloy yung trabaho, magkaroon ng session at quorum. Bakit ngayon hindi nyo magawang mag-session at mag-quorum? Isipin nyo nga mga kababayan, kung paano po tayo niluloko tayong mga ordinaryong mamamayan. Salamat na lang po tayo kasi mayroon po katulad sa atin ng mga vlogger. Hindi ko po binubuhat ang aking bangko sariling bangko, hindi po. Sinasabi ko lang po ito para maintindihan pa po natin ng lubos. Na kung hindi po dahil sa amin, sa amin na mga nagbablog, mga vloggers, at sa inyo na mga nakikinig, kung hindi po dahil sa atin yan, lulukuhin na lang po tayo ng mga mainstream media. One-sided na lang po ang kanilang Pansinin nyo di ba kahapon yung babae? Nagagalit siya doon sa isang mainstream media. Misleading mga kababayan eh. Sabihan ka agad, nakakaistorbo kayo.
Di ba dapat ang kanyang rason doon, ang kanyang sasabihin doon, sabi daw po ng nung nagbabawal or nagpapaalis sa inyo rito, nakakaabala daw po kayo. Para maiano niya yung sarili niya na doon galing yun sa mga taong nagbabawal or nagpapaalis doon sa mga kababayan natin na nagsasagawa lang naman ng peaceful rally. Di ba gano'n mga kababayan? Kung ikaw media ka, and due respect sa media, doon na sumita at sinabi talaga niya na nakakaisturbo kayo, nakakaabala kayo. Tinanggap niya or sinasabi niya, siya yung may sabi noon, tama hindi? Di ba dapat, para hindi siya maakusahan na siya lang, gawa-gawa lang niya yun, in the respect of media, or nasa gitna ka lang, ito isang ayon doon sa mga pulis, ito isang ayon doon sa Senado, ito isang ayon kay bla bla bla, kay Talpulano, kung sino man ito. Hindi to galing sa akin. Na sinasabi nila, kayo daw po ay nakakaabala dito. Noong ka, nasabihin mo, direkta na, nakakaabala kayo. Kasi lumalabas, sa'yo galing. Gets nyo, kabayan? Sa'yo galing, hindi doon. Kung sino man ang nagbabawal. Yun yung masakit. Kasi kayo mga media, hindi nga kayo bayaran siguro. Pero sinabi na rin ni Karen Davila, di ba? Sinabi na rin ni Karen Davila na mayroong mga binabayaran talaga. Hindi lang niya pinangalanan kung sino, pero kilala niya. At inamin niya na mayroon talaga nag-offer sa kanya. Now, ito yung papansinin ninyo mga kababayan. Kaya pasalamat ka tayo, may mga vlogger eh. Kasi mayroon pong tinitingnan kung ano yung mga points, ano yung mga punto na hindi natin basta napapansin, napapalagpas lang natin. Di ba? Asa na ba yung video na yun na ano na yun, ha? Andito yata yun. Tingnan ko mga kababayan. Reviewin ko lang ako, nandito pa yun. Yung video na pinapaalis ang mga kababayan natin at sinabihan na nakakaabala kayo, kaya doon nag-init lalo yung ulo ng ni ate. Nagalit kasi nga pinagsabihan ng ganun eh. Na nakakaabala kayo eh, no? 'Di ba? Sino pa naman hindi doon maiinis? Sino pa naman hindi mabubuisit? Pagsabihan ka ng ganun, wala ka namang ginagawang masama, nandun ka lang naman para ito 'yun, no? Ito 'yung mga kababayan. Tingnan natin ha. Anong problema, ma'am? Bakit Anong po? news kayo? Sa Abante po kami. Huwag kayong masyadong dito, ma'am. Kami na lang ang dito. Ano po? Maraming mainstream media, ma'am, na ang ini-edit at mali-mali ang mga ginagawa. Anong kayo? News? Abante po. Po? Abante po. Abante. Pasensya na kayo, ma'am. Kasi sa ginagawa sa amin, sa bawat karapatan, hindi nilalabas ang tunay na nangyari dito. Babaguhin naman. Ma'am, sabi po kasi nakaka-istorbo daw kayo dito. Ano nakakadistorbo? Lumalaban ba sa iyong lahi nakakadistorbo? Ang magpapahayag sa... Ayun mga kababayan, sabi daw kasi. Di ba dapat linawin mo, sino may sabi? Di ba? Sabi po ng mga pulis, sabi po ng Senado, sabi po ng yung mga... Dapat ganon, tukuyin mo para hindi mapunta sa'yo. Yung sisi, doon nag-init si ate, mga kababayan, di ba? Yun po yun. So yan yung mga alam yung mga maliliit lang na nami-mislead. Malaking bagay na yun mga kababayan eh. Maliit lang na ma-mislead ka, malaki na yan. Di ba? So ngayon mga kababayan, kontento na tayo, okay na tayo ha. Ayan. Si Vice President Sara naman ang ating puntahan kung ano naman ang kanyang mga ginawa dyan sa Jinsan. Panoorin natin. Sana yun. Ayan mga kababayan. Halos wala kang makitang ganito kay BBM, ano? Ito, brand po ito ni Tatay Digong at saka ni Bibi Sara, no? Mga kababayan. Ito lang po yung mag-ama na talagang personal na nakikiramay, pumupunta po talaga dyan sa mga biktima or mga nasawi ng mga trahedya. Di ba mga kababayan? Ito'y tatak na mga Duterte talaga. Alam nyo, tayo, di ba?
tayo, di ba, may mga pagkakataon na mayroon, nagkaroon din tayo ng mga na mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay na nasawi sa magkaiba't ibang mga kadahilanan, di ba? Lalo na nga kung sa mga trahedya, mga kababayan, di ba? Ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating pagkatao, parang naghahanap tayo ng mga kakampi, naghahanap tayo ng simpati, di ba? Halimbawa, mayroon kang mga kamag-anak na matatagal mo nang naging, alam mo ba, naging kaalitan mo, hindi naging maayos ang inyong relasyon. Pero pagka mayroon na pong ganyan na nasasawi sa mga isang sa mga kamag-anak ninyo at mahal sa buhay, pag nakita nyo po yung ibang mga kamag-anak ninyo, di ba, na matatagal na, parang nagkakaroon ka rin ng yung bang kunting relief, yung kunting ginhawa ba sa kalooban. Kasi kahit papaano napapawi yung sama ng loob dahil may bumisita sa atin na di ba? Ganon, di ba? Para bagang simpatiya, nakikisimpatiya, nakikiramay, ganon, di ba? Nakikidalamhati sa mga pagdadalamhati ng ating mga kababayan. Kahit wala kang pera, pumunta ka dyan, lalo na kung isa kang malaking tao, kilalang tao, katulad po ni Vice President Sara Duterte, kahit ni Marcos, di ba? Pag pumunta ka sa mga ganyan, malaking bagay yan eh. Wala mang itulong dyan, wala ka man ibigay na pera dyan, pero yung presensya naman pumunta ka, isang malaking karangalan po yan. At isang malaking kaginhawaan sa mga puso o damdamin, kalooban ng mga taong na biktima ng trahedya. Di ba nga mga kababayan? Tama hindi? Totoo yan. Isa pang video, isa pang tag po mga kababayan ng si BP Sara na ang pumunta dyan. Ayun tingnan nyo po itong video na ito. Ito yung tag po mga kababayan. Sisigawan Duterte, di ba? BP Sara visited the injured patients. Grabe mga kababayan, ang mga taong bayan, ang sigawan nila pag dumarating si Vice President Sara Duterte or makita nila mga Duterte. Pero kay BBM, kung hindi po gago. Ang layo mga kababayan, Ayan sigawan ng mga taong bayan,
nagkakagulo sila kay BBM pero sinasigaw naman gago si BBM, no? Ayun, no, mga kababayan, no? Ayun, no? Ba, laki na rin pala ng mga views ito. Oh, 1-1 na kaagad to. Oh, ito na, mga kababayan. Panoorin nyo na po itong mga video natin dito, ha? Ayun, no, lalaki na ng mga views ko dito. Kaya, para kumikitang kabuhayan na rin itong ating page, ha? 497 pa lang, 10,000 daw yan, eh. Kailangan daw maka 10,000 sabi, eh, para pupwede ka ng ano, eh. Di ba? Mga kababayan, pupwede na. Oh. Tingnan nyo naman si Marcos, di ba? Ang sabi ni Marcos, oh. Oh. Oh, yan, oh, BBM gago daw, oh. Ayan mga kababayan, si BBM pinagmumura, gago daw po, no? Yan po ang nangyari dyan sa Jinsan sa kanyang pagbisita, mga kababayan. Samantalang si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay sumisigaw at naghihiyawan sa tuwa ang mga kababayan natin dyan sa Jinsan. Yan po ang ano dito mga kababayan. Ano pang mapupulot nating aral dito? Ang mapupulot nating aral ay pag ikaw talaga ay mahal ng taong bayan at magandang yung ginagawa bilang isang politiko, ay kahit saan ka magpunta, talagang tatangkilikin, mamahalin ka ng taong bayan. Yan po yan mga kababayan. Kaya wag ka pong mga kababayan, wag ka pong wag ka pong mabahala o wag ka pong malungkot. 'Di ba mga kababayan? So ayan, no? Ayan, shoutout muna tayo sa mga kababayan natin na gustong ma-shoutout ang kanilang pangalan. Okay, tingnan natin kung mga gustong magpa-shoutout mga kababayan, ha. Mag-shoutout tayo ng konti kasi hindi na ganun kalaki ang oras natin, ha. Okay, tuloy natin 'to. Audio please, sabi ni pasensya na kayo kasi minsan talaga hindi ko malaman, no, ang audio natin, nagkakaroon talaga ng problema. Ayon ko talaga mga kababayan, sa totoo lang mayroon talagang nangyayari na parang kakaiba dito, parang may multo. Saan ba ang venue ng hearing? Sabi lockdown daw. Ito, alamin natin yan mga kababayan. Gideon De Leon, shoutout sa iyo. Yes, naka-live kayo. Sabi naman ni Rodrigo Macabudbod, thank you. Parang yung volume parang edit please audio. Kaya nga ang hirap, no? Sir, narinig po kaso wala po kayo. Tingnan nyo. Nagkakaano kaya siguro kumukontent views natin dahil hindi sila nagtutuloy-tuloy manood, no? Pasensya po, pero nakakagalit talaga. PI yang matitibag din ang mga taong yan. Evil-minded, scammer din ang mga baluktot na layunin kontra sa bayan. Sabi ni Isnay Pasuma. Ayan. Masarap pakinggan ng channel mo, sir, sabi ni Librado Mendoza. Thank you, sir Librado. Muna Ibrahim Watamama, nakakapalulong mo ang mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Sana magkaisa na lang lahat, BMR. Ayan. Naka-live video idol, okay loud and clear, sabi ni Nercel Larot. Yes po, naka-live na po kayo, manonood kami. Talaga? BMR, bakit mabilis ang audio? Yun nga, no? Putol-putol yung tonight nyo po. Ganon? Okay, narinig ko. Puro mga ganon ang comment, ah. The Almighty One with you. Rob, please. Salamat Panginoon na tuloy na ang hearing. Ayan, mga kababayan. Sabi ni Ruben Puno. Sige mga kababayan, sana hindi po putol-putol ng audio, pero salamat pa rin, ha. Tuloy-tuloy ang ating subscribers. Kanina 900 lang yan, no? 6 ba yun? Or 5 or 1? Ngayon 27 na. Maraming salamat Pilipinas, as always. Bye-bye!